Araw ng bagong taon, sana ay puno ng pag-asa. Ngunit para sa akin, ito ay araw ng pagtalikod. Narinig ko mismo sa bibig ni Jose ang usapan nilang baguhin ang titulo ng aming apartment upang ilagay sa pangalan niya at ng kanyang ina. Ang tanging ari-arian ko, ang aking pinakapangunahing seguridad, ay bigla nilang tinangkang agawin. Ngunit hindi nila alam, sa likod ng aking pananahimik, may plano akong matagal ng hinabi. Hindi ako basta susuko sa kanila. Ako si Maria. 34 na taong gulang. May anak akong 8 taon, si Sofia. Ang apartment na ito, 38 square meters lang, pero ito ang aking tahanan. Ang aking kuta. Sa gabing ito, bisperas ng bagong taon ng 2024, nagising ang aking buong pagkatao. Nandoon sila sa sala, si Jose, ang asawa ko. At si Aling Elena, ang nanay niya. Kaya nga kami nandito, Maria, sabi ni Aling Elena, ang boses niya ay matigas, punong-puno ng pagmamay-ari. Magdiriwang tayo ng bagong taon dito. Buong pamilya. 15 katao. Tahimik akong nakatayo sa pasimano ng kusina, naghuhugas ng pinggan, ang tunog ng tubig ay parang hiyaw sa tenga ko. Alam kong darating ang araw na ito. Matagal ko nang alam. Ngayon lang. Aling Elena, mahina kong sabi, ang aking tinig ay kalmado, pero sa loob ko ay may bagyong umiikot. Hindi po kakayanin ng apartment ko ang ganoon karaming tao. 38 square meters lang po ito. Isang kwarto lang. Nagtaas ng kilay si Aling Elena, isang tanda na hindi niya gusto ang sagot ko. Anong sinasabi mo? Ang importante ay sama-sama ang pamilya. Hindi ang laki ng espasyo. Lumingon ako kay Jose, na tahimik lang sa tabi ng nanay niya. Ang mga mata niya ay nakatingin sa sahig, umiiwas sa akin. Nandoon ako, naghihintay, umaasa na kahit minsan lang ay tatayo siya para sa akin. Para sa aming pamilya. Pero wala. Tahimik siya. Walang kibo. Hindi po. Ito na ang huling pagkakataon. Alam ko. Hindi ko po tatanggapin ang 15 katao dito. Impossible po iyon. At ayaw ko. Biglang tumayo si Jose mula sa sofa. Ang mga mata niya ay nag-aapoy. Pulang-pula. Hindi galit sa nanay niya. Galit sa akin. Maria, ano ba yan? Pamilya ko ang pinag-uusapan natin dito. Pamilya ko rin, sabi ko, tahimik pa rin. Pero bahay ko ito. Ako ang nagdesisyon kung sino ang papasok. At kung anong mangyayari sa loob. Lumapit si Jose. Ang boses niya ay mababa, parang ungol. Kung hindi mo papapasukin ang nanay ko at ang buong pamilya natin, aalis ako. Huminto siya. Tinitigan niya ako sa mata. Aalis ako, magpakailanman. Sa loob ng 8 taon, narinig ko na ang linyang iyan. Sa iba't ibang paraan. Ngayon, iba. Hindi na ito banta. Ito na ang sandali. Marahan akong lumapit kay Jose. Ang init ng katawan niya ay parang init ng apoy. Bigla, ang palad niya ay lumapat sa aking pisngi. Malakas. Tuyong tunog. Ang ulo ko ay umikot, humihinga ang tenga ko. Ang mga itim na bilog ay sumasayaw sa harap ng aking mga mata. Narinig ko ang hiyaw ni Aling Elena, may bahid ng tuwa. Ayan. Nakita mo, Jose. Minamata ka niya. Huminga ako ng malalim. Ang sakit ng pisngi ko ay parang nilalapnos. Unti-unti akong tumuwid. Marahan kong itinaas ang kamay ko, hinawakan ang mainit na pisngi. Tiningnan ko si Jose, ang mukha niya ay baluktot sa galit, ang kamay niya ay nakataas, handa sa isa pang sampal. Tiningnan ko si Aling Elena, may ngiti ng tagumpay sa kanyang mukha. At sa mga pinsan at tiyahin niya, na nakatayo lang doon, parang estatwa, takot gumalaw. Pagkatapos, umiti ako. Isang tahimik, malamig, halos solemn na ngiti.
Ang ngiti na iyon ang nagpatalikod kay Jose ng isang hakbang. Umaasa siya ng luha, ng hiyaw, ng histerya, ng pakiusap. Anuman, maliban sa ngiting iyon. Kung gayon, aalis ka na, magpakailanman, mahina kong tanong. CJ, umalis ka na. Parang napako si Jose sa sahig. Ang kanyang mukha ay naging abo, parang lupa. Hindi siya makapaniwala, sa mga sandaling iyon, ang lahat ng pait, lahat ng pagtitiis, lahat ng pangarap na nawasak, ay bumalik sa akin. Parang pelikula. Ang aking buong buhay. Naalala ko, ako si Maria. 3 taong gulang pa lamang ako nang umalis ang tatay ko. Hindi ko na siya natandaan. Ang naiwan sa amin ay si nanay na may sakit sa puso. Palagi siyang mahina. Hindi siya makapagtrabaho. Nabubuhay kami sa maliit na pensyon niya sa Kapansanan, hindi kami nagtagal sa isang lugar. Palagi kaming lumilipat. Minsan, sa isang maliit na kwarto na ipinagkakaloob ng isang kamag-anak. Minsan, sa isang barong-barong na hinahatsian namin sa ibang pamilya. Ang tahanan para sa akin ay isang pangarap. Isang bagay na hindi kailanman nagtagal, naaalala ko. Sinabi ni nanay, habang hawak niya ang kamay ko, Maria, huwag kang titigil hanggat wala kang sarili mong bahay. Sarili mo. Para walang sinuman ang makakapagpaalis sa iyo. Ang mga salitang iyon ay nagpako sa aking puso. Ito ang aking pangako sa kanya at sa sarili ko. Mula nang 18 taong gulang ako, nagtrabaho na ako. Sa isang 24 na oras na supermarket. 12 oras na shift. Madalas, gabi. Mga customer na bastos. Ang sweldo ko ay halos wala, pero tinabi ko ang bawat pisong kaya ko. Kung minsan, ang natitira sa akin ay pangkain lang para sa isang araw, pero hindi ko iniinda. Ang pangarap ko ay mas malaki kaysa sa gutom. Nakikita ko ang sarili ko, pagkatapos ng mahabang shift, nakaupo sa sahig ng aming 12 na inuupahang kwarto, binibilang ang mga barya. Ang ilaw ay madilaw. Ang ingay sa labas ay pumapasok sa bawat sulok. Ang hangin ay mainit at mabigat. Pero sa bawat barya, nakikita ko ang isang piraso ng pader. Isang bahagi ng bubong. Isang bintana na magiging akin. Walang sinuman ang makakapagpaalis sa akin mula roon. Pagkatapos ng ilang taon, nang ako ay 23 taong gulang, namatay si nanay. Tahimik. Habang natutulog. Isang buwan pagkatapos, kinailangan kong lisanin ang inuupahang kwarto. Nakapangalan sa kanya ang kontrata. Nawala ang huling piraso ng pamilya ko at halos wala na akong mapuntahan. Hindi ako sumuko. Hindi ako pwedeng sumuko. Nahanap ko ang isang sulok sa bahay ng isang matandang babae. Sa kabilang dulo ng Maynila. Isang maliit na kama sa likod ng isang aparador. 2,500 piso kada buwan ang upa. Ang biyahe ko sa trabaho, 2 oras papunta, 2 oras pabalik. 4 na oras araw-araw na nasa kalsada. Pinasok ko ang isang kursong ekonomiya sa universidad, distance learning. Pag-aaral sa gabi pagkatapos ng trabaho. Kahit pagod na pagod. Sa edad na 24, na-promote ako bilang lead salesperson. At sa edad na 25, inilipat ako sa opisina bilang purchasing manager. Unti-unti ang mga barya na natabi ko ay naging libo. Ang mga libo ay naging 100,000. Sa wakas, sa edad na 26, naipon ko na ang sapat na halaga. Hindi ito isang malaking bahay, pero ito ay isang unit. Isang maliit na apartment sa labas ng syudad. 38 square meters. Dating pag-aari ng isang matandang babaeng nag-iisa. Mas mura kaysa sa market value. Idinagdag ko ang lahat ng aking naipon, at nangutang ako ng 250,000 piso kay Christina, ang matalik kong kaibigan mula pa sa high school. At doon, sa aking palad, ang mga susi. Mga susi na may simpleng metal na keychain. Ang aking tahanan.
Ang aking kuta. Sa likod ng mga susi na iyon ay 8 taon ng aking buhay. 8 taon ng pagod ng sakripisyo. Umupo ako sa sahig sa gitna ng walang laman na kwarto at umiyak. Umiyak ng luha ng kaligayahan. 1 buwan pagkatapos kong bilhin ang apartment, nakilala ko si Jose. Sa isang malaking hardware store. Naghahanap ako ng mga gamit para sa pag-aayos. Mataas siya, malapad ang balikat. May nakangiting mukha. Nakasuot ng uniforme, may name tag. Jose. Sales Associate. Kailangan mo ba ng tulong, ma'am? Tanong niya. Tinulungan niya ako sa pagpili ng wallpaper, kinompute ang dami. Dinala niya ang lahat sa cashier. Nang paalis na kami, nagtanong siya. Gusto mo bang magkape? Sabado naman, 3:00 pa lang ng hapon. Pwede namang maghintay ang pag-renovate. Pumayag ako. Ito ang unang pagkakataon na may nag-alok sa akin ng ganoon. Nagkwento si Jose tungkol sa sarili niya. 30 taong gulang. Binata. Nakatira sa nanay niya. Pansamantala lang daw ang trabaho niya sa tindahan. Naghahanap ng mas maganda. Nakikinig lang ako. Gusto ko ang boses niya. Gusto ko kung paano niya ako tinitingnan nang may atensyon, nang may interes. Nagpalitan kami ng numero. 1 linggo pagkatapos, nag-date kami sa sinehan. Hinawakan niya ang kamay ko sa dilim. 26 na taon ako. Ito ang unang tunay kong pag-ibig. Tinulungan niya ako sa pagre-renovate. Magkasama naming pininturahan ang mga pader, dinikit ang wallpaper, inilatag ang laminated flooring. Nag-order kami ng pizza, kumakain sa sahig, naghahalikan habang may mga mansa ng pintura sa mukha. Ang apartment ko ay naging aming tahanan. 4 na buwan pagkatapos, nag-alok siya na lumipat sa akin. Pansamantala lang, Maria, sabi niya. Hanggat maging stable ako. Pumayag ako. Mahal ko siya. Lumipat si Jose noong Pebrero. Maganda ang mga unang buwan. Nag-aalmusal kami ng magkasama. Sa gabi, nanonood kami ng mga series. Sa katapusan ng linggo, naglalakad kami sa parke. 1 linggo pagkatapos lumipat si Jose, dumating si Aling Elena. Linggo, 10:00 ng umaga. May tumunog na doorbell. Binuksan ko, nakasuot ng bathrobe at basa pa ang buhok. Nakatayo sa pintuan ang isang babaeng nasa 55 anyos. Maliit, mataba at maayos ang ayos ng buhok. Ang mga mata niya ay matalim. Sinusuri ako, sinusuri ang bahay. Ako ang nanay ni Jose, si Begonia, sabi niya. Ay, Aling Elena pala. Nandito ako para tingnan kung saan nakatira ang anak ko. Pumasok siya nang walang paanyaya. Nilakad niya ang buong apartment. Pinunasan ng daliri niya sa bintana, binuksan ang ref, medyo masikip, sabi niya, may bahid ng paghuhusga. Pero pwede na sa umpisa. Nakita ko kung paano inangkin ng isang estranghero ang aking bahay. Ang aking kuta. Pero hindi ko sinabi ang anuman. Ito ang unang pagkakamali ko. Ang pagpapabaya ko na magsalita, magtakda ng hangganan. Pagkatapos ng araw na iyon, nagsimulang dumalaw si Aling Elena tuwing katapusan ng linggo. Tumutunog lang ang doorbell ng walang abiso. At nalaman ko, binigyan na pala ni Jose ng susi ang nanay niya, nang hindi man lang nagtatanong sa akin. Tuwing katapusan ng linggo, darating si Aling Elena. May dalang mga tupperware na puno ng lutong bahay. Tortilla, croquetas, adobo. Ilalagay niya ang lahat sa ref, itatabi ang mga produkto ko, mga produkto ni Jose. Kailangan ni Jose ng tamang pagkain, paliwanag niya. Lutong bahay. Tinitis ko. Hindi ako nagsasalita. Pinilit kong maging mabait na manugang. Pinilit kong intindihin na nanay siya. 1 taon pagkatapos naming magkasama, ikinasal kami. Isang simpleng kasalan lang sana ang gusto ko. Pirmahan lang sa munisipyo,
pero nagpumilit si Aling Elena na magkaroon ng kinormal na selebrasyon. 20 lang ang inanyayahan pero sa panig ni Jose, napakaraming kamag-anak. Mga kapatid ni Aling Elena, ang mga asawa nila, mga anak, mga pamangkin. Ang lahat ay nagtatanong ng iisang bagay. Kanino ba talaga ang unit? Tanong ng isang tiyahin. Pagkatapos ng kasal, ipapangalan mo ba sa inyong dalawa? Nagsisikap akong magbiro para lang makaligtas sa tanong. Siyempre po, sabi ko, sabay ngitin ng pilit. Sa akin po, tita, at sa bangko. Pero sa loob ko, lumalaki ang pagkabagabag. Bakit nila palaging tinatanong? Bakit hindi sila kontento na alam nilang may tirahan kami? 1 taon pagkatapos ng kasal, umuwi ako galing trabaho at natigilan. Nasa apartment ang halos 10 tao. Si Aling Elena, ang mga kapatid niya, kasama ang mga asawa nila at ilang bata. Nagdiriwang sila ng kaarawan ni Tita Beth. Bakit hindi niyo ako inabisuhan? Tanong ko kay Jose, na lumabas mula sa kusina na may hawak na bote ng soft drinks, biglaan lang. Tumawag si nanay, sabi niya, pupunta raw sila. Bahay ko ito, mahina kong sabi, pero ang boses ko ay nanginginig. May karapatan akong malaman. Maria, pamilya ko ito. Anong formalidad ang sinasabi mo? Sumagot siya, iritado. Hindi siya nakikinig. Hindi niya nakikita ang sakit sa mata ko. Umalis sila ng hating gabi. Iniwan nila ang isang bundok ng maruming pinggan. Naghugas ako hanggang 1:00 ng madaling araw. Si Jose. Natutulog. Habang naghugas ako, ang bawat ingay ng sabon at tubig ay parang bawat patak ng luha na hindi ko mailabas. Ang bawat grasa sa plato ay parang dumi na bumabalot sa aking puso. 3 buwan pagkatapos, nalaman kong buntis ako. Lumabas si Sofia. Isang magandang bata. Pero nabigo si Aling Elena. Umaasa siya ng apo. Lalaki. Hindi bale, sabi niya, na parang ito ang pinakamagaan na bagay sa mundo. Susunod ang lalaki. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Hindi ko alam kung may mararamdaman pa ba ako. Ang mga unang buwan pagkatapos kong manganak kay Sofia ay parang ulap. Mga gabing walang tulog. Pagpapasuso. Iyak. Hirap. Si Jose, kaunti lang ang naitutulong. Madalas, kapag tinutulungan niya ako, may reklamo pa. Bakit hindi mo papatulugin? Bakit hindi ka nalang magpahinga? Parang ako pa ang may kasalanan. Darating si Aling Elena at puno siya ng mga payo. Mali ang paghawak mo sa kanya, sabi niya, habang inaagaw si Sofia mula sa akin. Masyado mong pinapakain. Hindi kayo masyadong lumalabas. Parang wala akong alam. Parang hindi ako ang nanay. Tinitiis ko lang. Lagi akong tahimik. Wala akong imik. Ito ang aking nakasanayan. Ang pananahimik ko. Minsan, habang pinagmamasdan ko si Sofia na natutulog, napaisip ako. Para saan ba ang lahat ng pagtitiis ko? Para sa pamilya? Pero pamilya ba ito kung ako lang ang nag-iisa? Kung ako lang ang nagpapasa ng lahat? Nag-iba ang lahat ng 8 buwan na si Sofia. Isang hapon, pag-uwi ko galing trabaho, narinig ko ang boses ni Jose. Kaunting malakas. Nasa telepono siya. Nagtatago ako sa likod ng pader, hindi ko sinasadya. Pero narinig ko, ang unit. Hindi, ayaw niyang ipapangalan sa aming dalawa. Boses niya. Ang unit ko. Ang pinaghirapan ko. Ma, anong divorce? May anak kami. Napakalamig ng kanyang boses. Walang pag-aalinlangan. Sige, susubukan kong kausapin ulit. Napakasakit ng narinig ko. Parang may pumunit sa dibdib ko. Divorce. Dahil sa apartment. Ang aking tahanan. Ang aking kuta. Ang pinaghirapan ko. Ang pangarap ko.
Gagamitin ito para saktan ako. Ang lahat ng pagtitiis ko ay baliwala. Ang pagmamahal ko ay sinamantala. Nanginginig ako. Hindi ako makahinga. Ang desisyon ko ay nabuo agad. Sa gabing iyon, hindi na ako magiging tahimik. Hindi na ako magiging mahina. Kinabukasan, pumunta ako kay Atty. Laura Santos. Ang abogado. Siya ang una kong kinonsulta. Kinumpirma niya ang lahat. Sa iyo po talaga ang unit, Maria. Nabayaran mo bago ka ikasal. Nasa pangalan mo ang lahat. Parang may nabunot na tinik sa puso ko. May laban ako. Mula noon, nagsimula ang aking tahimik na paghahanda. Hindi ko na ininda ang bawat insulto. Hindi ko na ininda ang bawat pagyura. Ang bawat salita ni Aling Elena, bawat kibit-balikat ni Jose, ay idinagdag ko sa listahan ko. Sa loob ko, nagsimula akong magbukas ng hiwalay na bank account. Secret. Ang bawat pisong kaya kong itabi, inilalagay ko roon. Nagsimula akong kolektahin ang lahat ng dokumento. Kontrata ng pagbili. Mga resibo ng pag-renovate. Mga bank statement. Ang bawat papel ay iningatan ko. Gumawa ako ng mga kopya at ibinigay ko kay Christina, ang matalikong kaibigan, para ingatan. Nagpre-prepare ka ba para sa Armageddon? Tanong ni Christina isang araw, nagtataka. Para sa anumang senaryo, ang sagot ko. Sa loob ko, handa na ako. Handang harapin ang anumang mangyayari. Ang pagmamahal ko kay Sofia ang aking tanging lakas. Ang tanging pangarap ko ngayon ay protektahan siya. Protektahan ang aming tahanan. Lumipas ang mga taon. Lumaki si Sofia. Si Jose, patuloy ang pagbabago ng trabaho. Minsan, mekaniko. Minsan, security guard. Minsan, sales. Hindi siya nagtatagal. Mababa ang kita. Kaya ako ang nagpapasa ng halos lahat ng gastos. Ang tuition ni Sofia. Ang renta. Ang pagkain. Lahat. Si Aling Elena, patuloy ang pagpuna. Ang pagdidikta. Ang pagkontrol. Nang 6 na taong gulang na si Sofia, doon ako unang sumagot. Isang hapon, habang sinasaway ako ni Aling Elena tungkol sa pagpapalaki kay Sofia, tumindig ako. Aling Elena, sabi ko, ang boses ko ay kalmado pero may bigat. Ako na po ang bahala sa pagpapalaki ng anak ko. Biglang tumayo si Aling Elena. Ang mukha niya ay galit na galit. Tiningnan niya si Jose, na tahimik lang sa isang sulok. Jose, naririnig mo? Ganyan na ang asawa mo. Umalis sila. Magkasama. Si Aling Elena at si Jose. 3 araw na walang Jose sa bahay. Nag-alala ako para kay Sofia. Pero sa loob ko, alam kong ito ang simula. Bumalik si Jose pagkatapos ng 3 araw. Nagsorry siya. Mahina. Halos ayaw niyang sabihin. Alam ko, sa loob ko. Hindi siya nagbago. Hindi siya magbabago. Laging nanay niya ang pipiliin niya. Ang aral na ito ay nagpako sa aking puso. Disyembre ng 2024. Nasa labas na tayo ngayon, malapit sa bisperas ng bagong taon. 34 na taong gulang ako. 4 na po na si Jose. 8 taong gulang na si Sofia. 7 taon na kaming kasal. Sa labas, normal kaming pamilya. Sa loob, puro na lang kawalan. Matagal ko nang hindi mahal si Jose. Nabubuhay lang ako sa tabi niya dahil kay Sofia. Dahil sa kinasanayan. Ang buhay ko ay naging isang walang kulay na larawan, punong-puno ng pagtitiis at pagtanggap. Umuwi ako galing trabaho, pagod na pagod. Bumukas ang pinto ng apartment. Nakaupo si Aling Elena sa sofa, katabi si Jose. May hawak siyang papel, puno ng sulat, bisperas ng bagong taon, sabi niya, ang boses niya ay malakas,
parang may ipinagmamalaking balita. Magtitipon tayong lahat. Mga 15 katao. 15 katao sa apartment ko. 38 square meters. Isang kwarto. Ang hangin ay naging mabigat. Ang aking puso ay bumigat din pumasok ako. Gusto niyo bang magdiwang dito? Tanong ko. Ang tanong ay mahina, pero may diin. Maluwag naman dito, ano ba? Sabi ni Aling Elena, tumatawa, Aling Elena, 38 square meters lang ito. Isang kwarto. Paglilinaw ko. Hindi mahalaga ang sukat, Maria, sabi niya, kinukumpas ang kamay. Ang mahalaga ay ang diwa. Ang diwa ng pamilya. Ito ang bahay ko, sabi ko. Ang boses ko ay kalmado, pero ang bawat salita ay parang suntok. Ako ang nagdesisyon. Nagdilim ang mukha ni Aling Elena. Ang mga mata niya ay nagkipot. Anong klase ng pananalita yan? Nagsasabi lang ako ng totoo, tugon ko. Nakalimutan niyo na ba ang pamilya? Lumingon ako kay Sofia, na sumilip mula sa kusina, may takot sa mga mata. Sofia, bumalik ka sa iyong kwarto, sabi ko. Pagkatapos, humarap ako kay Aling Elena. Hindi ko tatanggapin ang 15 katao. Impossible po iyon. At ayaw ko. Jose, sigaw ni Aling Elena. Naririnig mo ba ang asawa mo? Ganyan na siya. Tumayo si Jose. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Galit sa akin. Maria, pamilya ko ang mga ito. Kung gusto mong magdiwang kasama sila, sabi ko, hindi ko inalintana ang galit niya, magrenta ka ng function hall. Pero hindi dito. Ito ang bahay ko. Bahay mo, umiti si Aling Elena, mapanlin lang. Naglagay ka ba ng kahit isang sentimo sa bahay na ito? Ang tanong na iyon. Ang tanong na iyon na matagal ko nang naririnig. Ang ngiti na iyon. Nagpaalala sa akin kung sino sila. Iniisip niya kung ano ang mangyayari, sabi ni Aling Elena, ang boses niya ay puno ng banta. Kung aalis si Jose, maiiwan kang mag-isa kasama ang bata. Sino ang gugusto sa'yo sa edad na 34, may pabigat? Hindi ito tanong. Ito ay isang banta. Isang walang habas na banta. Isang banta na nakabalot sa isang peking ngiti. Isang banta, sabi ko sa sarili ko. Ito ang katotohanan. Umalis sila. Si Jose kasama ang kanyang ina. Ang pintuan ay nagsara ng malakas, tumawag ako kay Christina ng gabing iyon. Christina, sabi ko, ang boses ko ay mahina. Kailangan ko ang folder ng mga dokumento ko. Sa lalong madaling panahon. Ano ang nangyayari? Tanong ni Christina. Ang boses niya ay naging alarma agad. Giyera, ang sagot ko. Isang salita. Pero sapat na. 3 araw na walang kibo. Walang tawag. Walang text. Pagkatapos, tumawag si Jose. Mag-usap tayo, Maria. Mahalaga. Hindi ako sumagot. Tumawag siya ulit. At ulit. Pagkatapos, text. Maria, mali ako. Nawala lang ako sa sarili. Magkita tayo. Para kay Sofia. Para kay Sofia. Ang klasikong manipulasyon. Sa loob ng 8 taon, naalala lang niya si Sofia kapag may kailangan siya. Binlock ko ang numero niya. 1 oras pagkatapos, may tumawag mula sa hindi kilalang numero. Sinagot ko. Hello, Maria. Ang boses ni Aling Elena, matamis na parang pulot. Ako ito, ang biyenan mo. Biyenan, tanong ko. Hindi pa tayo hiwalay. Pero oras na lang ang hinihintay. Tahimik siya ng ilang sandali. Pagkatapos, sa ibang tono, matigas. Pakinggan mo ako ng mabuti. Hindi ko alam kung ano ang iniisip mo, pero anak ko si Jose. At hindi ko hahayaan na saktan siya. Siya ay nasa hustong gulang. Responsable siya sa kanyang sarili. Nawala lang siya sa sarili, sabi niya.
Mangyayari iyon sa kahit sino. Nawala sa sarili, sabi ko, ang boses ko ay malamig. Ang pagsigaw ay nawala sa sarili. Ang pagsampal sa asawa ay isang krimen. Kung tawagin, domestic violence. Maaaring umabot sa 2 taon na pagkakakulong. Tahimik si Aling Elena. Malinaw na hindi niya inaasahan na alam ko ang batas. Ikaw, hindi mo magagawa iyon. Nagawa ko na, sagot ko. Naka-file na ang reklamo sa pulis. May medical report. May audio recording ng usapan. Nakasubmit na lahat. Ikaw, ilalagay mo sa kulungan ang tatay ng anak mo. Ang boses niya ay nagulantang. Pinoprotektahan ko ang sarili ko at ang anak ko. Kung kinakailangan, sabi ko. Siguro. Pero isang halimaw na may mga dokumento. Binaba ko ang telepono at binlock ko rin ang numerong iyon. Tumunog ulit ang telepono. Iba na namang numero. Hindi ko sinagot. Pagkatapos, isa pa. At isa pa. Mukhang ang buong pamilya nila ay nakatanggap ng misyon na ipatinuin ako. Pinatay ko ang telepono. Kinuha ko ang lumang eSIM card na iningatan ko. Inilagay ko sa isang lumang cellphone. Ang numerong iyon ay sina Christina at ang abogado ko lang ang nakakaalam. Sapat na. Hindi na ako obligado na makinig sa kanila. Ang digmaan ay opisyal na nagsimula. Hindi na sa dilim. Ito ay malinaw na. 3 araw ang lumipas mula nang huling magkausap sina Maria at Jose. 3 araw ng katahimikan na tila ba sinasalamin ang kalmado, ngunit matinding paghahanda sa loob ni Maria. Hindi niya inaasahan ang anumang pagbabago, ngunit ang tawag ni Jose sa ika-4 na araw ay nagpatibay lamang sa kanyang kutob. Nagbalita si Jose, Maria, kinausap ko na si nanay. Hindi na siya magdadala ng marami. Si nanay, si Tita Beth, si Tita Gina at kami lang. 6 lang kami. Ang boses ni Jose ay may bahid ng pagod at pag-asa, tila ba nag-aalok ng isang pira-pirasong kapayapaan. Ngunit si Maria ay hindi na ang dating Maria. Hindi ito usapin ng dami Jose, matatag niyang tugon, walang bahid ng pag-aalinlangan. Ito ay usapin ng prinsipyo. Nakarinig siya ng pagbuntong hininga mula sa kabilang linya, isang tunog na pamilyar, tunog ng pagkabigo at pagkadismaya mula kay Jose. Nagbago ka. Dati, madali kang kausapin, bulong ni Jose, na parang nagpaparinig. Ngunit para kay Maria, ang mga salitang iyon ay hindi sumakit, bagkus ay nagbigay ng kumpirmasyon. Sa kanyang isip, muling umalingaw ang mga salita, hindi na ako tulad ng dati. Ang matagal na pananahimik ay may ibinunga, ang paghihintay ay nagbigay ng lakas. Disyembre 20, malapit na ang bagong taon. Isang Sabado ng umaga, tahimik silang nag-aalmusal ni Sofia nang biglang tumunog ang doorbell. Isang matagal at sunod-sunod na pagtunog, puno ng kasiglahan. Nagulat si Sofia, at sa kanyang mga mata, nakita ni Maria ang bahid ng takot. Dahan-dahan siyang tumayo, inihanda ang sarili sa anumang mangyayari. Nang buksan niya ang pinto, umatras siya ng kaunti. Nakita niya si Aling Elena, nakangiti, halos sumabog sa galak, at sa likod nito ay nakita niya si Tita Beth, Tita Gina, Tito Ben, at Aling Sonia. May dala silang mga bag, mga regalo, mga dekorasyon. Para silang isang buong delegasyon, hindi lamang 6 na tao. Sorpresa, sigaw ni Aling Elena, ang tinig ay malakas at umaalinggaw sa kanilang tahimik na apartment. Bago pa makapag-react si Maria, pumasok na ang mga ito, sunod-sunod, tila ba sa kanila ang lugar. Si Tita Beth ay nagtungo sa kusina. Binuksan ang ref si Aling Sonia ay sinimulang isabit ang mga dekorasyon sa dingding. Si Tito Ben ay binuksan ang TV, nilakasan ang volume. Ang kanilang apartment, ang kanilang santuwaryo, ay biglang naging pugad ng kaguluhan ng paglusob. Hinawakan ni Maria ang braso ni Jose, ang kanyang tanong ay halos pabulong. Ano ang nangyayari? Ang tinig niya ay kalmado ngunit matalim.
Tumingin si Jose sa kanyang nanay pagkatapos ay kay Maria. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kawalan ng kapangyarihan ng pagtalima. Nandito si nanay para tumulong, sagot niya, na para bang iyon ang pinakamagandang dahilan. Hindi ako pumayag, mariin na sagot ni Maria. Ang init ng kanyang galit ay unti-unting kumalat sa kanyang sistema. Ngunit si Jose ay umiling lamang. Nandito na sila, Maria. Hindi natin sila pwedeng palayasin. Ito ang mga salitang nagpatahimik kay Maria. Ang kanyang tingin ay lumibot sa paligid. Nakita niya ang mga kamag-anak ni Jose, maligaya, malakas ang boses, at nagpapanggap na sa kanila ang tahanan. Nakita niya si Sofia, nakakuyom sa isang sulok ng sofa, ang mga mata ay malaki at puno ng takot. At sa wakas, ibinaling niya ang kanyang tingin kay Jose, ang kanyang asawa, na sa muli ay pinili ang kanyang ina. Doon, sa gitna ng kaguluhan at paglusob, naunawaan niya. Isang malinaw na pangunawa, isang katotohanang sumampal sa kanya. Ito na ang katapusan. Ang punto ng walang pagbabalik. Ang kanyang likod ay dahan-dahang tumuwid. Ang kanyang baba ay bahagyang itinaas. Isang minuto ng atensyon, bulong niya, ngunit tila walang nakarinig sa ingay. Inulit niya, ng bahagya mas malakas, 1 minuto ng atensyon, maaari ba? Sa wakas, tumigil si Aling Elena, lumingon kay Maria, at may ngiti sa mga labi, nagtanong, ano, Maria? Ang tinig ni Aling Elena ay puno ng pagtatago ng tagumpay. Ngunit si Maria ay hindi na magpapatalo. Ang kanyang mga mata ay tuwid na nakatingin sa ina ni Jose. Ang kanyang boses ay malinaw, walang pag-aalinlangan at matatag. Pinapakiusapan ko kayong umalis. Ang huling mga salita ni Maria ay nagpatahimik sa silid. Ang ngiti ni Aling Elena ay unti-unting kumupas. Ang ingay ng GC ay tila ba nabingi at ang mga kamag-anak ni Jose ay unti-unting tumigil sa kanilang ginagawa. Pinapakiusapan ko kayong umalis, muling ulit ni Maria, mas matatag kaysa kanina. Ang buong silid ay puno ng hindi komportable na katahimikan. Unti-unting namutla si Aling Elena, ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit. Pinapaalis mo kami, hamon niya, ang kanyang tinig ay halos sumisigaw. Ngunit si Maria ay nanatiling kalmado, ang kanyang mukha ay walang emosyon. Magalang akong pinapakiusapan kayong umalis. Pumula ang mukha ni Aling Elena. Ibinigay niya ang kanyang tingin kay Jose, na tila ba humihingi ng tulong, ng suporta. Jose, naririnig mo, halos bulong niya. Ngunit si Jose ay nanatiling nakatayo, walang kibo, walang galaw. Isang estatwa ng kawalan ng pag-asa at kahinaan. Tiningnan siya ni Maria, at nakita niya ang kawalan ng anumang pag-asa. Sinasabi ko na hindi 10 beses. At gayon pa man, dumating kayo. Inakala niyo na magbabago ang isip ko, nasusuko ako, natitiisin ko tulad ng pagtitiis ko sa loob ng 8 taon. Wika ni Maria, ang kanyang boses ay hindi mataas, ngunit puno ng bigat. Isang hakbang ang ginawa ni Aling Elena patungo kay Maria. Pamilya tayo, sabi niya, na parang ito ang pinakamakapangyarihang sandata. Ngunit si Maria ay hindi natinag. Hindi. Hindi tayo pamilya, tugon niya, diretso sa mga mata ni Aling Elena. Ang pamilya ay paggalang. Ito ay pag-unawa. Ito ay pagtanggap. At ang lahat ng iyan ay wala kayo para sa akin. Ang mga salita ay tila suntok na tumama sa ina ni Jose. At sa sandaling iyon, tiningnan ni Maria si Aling Elena, at itinuloy niya ang kanyang tanong, ang tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya. Bakit kayo at ang buong pamilya niyo ay magdiriwang ng bagong taon sa apartment ko? Wala ba kayong sariling tahanan? Ang tanong ay bumara sa lalamunan ni Aling Elena. Ang katahimikan ay naging napakabigat, napakalamig. Namutla si Aling Elena, pagkatapos ay naging lila. Ang kanyang bibig ay bumubuka at sumasara, tila ba isang isda na inalis sa tubig. Walang boses na lumalabas. Nang sa wakas ay makabangon si Aling Elena mula sa kanyang pagkabigla,
ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Narinig mo ba? Sinampal ako, sigaw niya, na parang naghahanap ng kumpirmasyon mula kay Jose. Biglang lumingon si Jose kay Maria, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Humihingi ka ng tawad, bulong niya, ang kanyang pambungad na galit ay lumalabas. Ngunit si Maria ay umiling lamang. Hindi. Hindi siya humingi ng tawad. Sa isang iglap, nawalan ng kontrol si Jose. Lumapit siya kay Maria, ang kanyang kamay ay umangat. Isang malakas na sampal ang tumama sa pisngi ni Maria, isang tunog na umalinggaw sa katahimikan ng silid. Nagsimulang manginig ang mukha ni Sofia. Pinigilan ni Maria ang sarili na humakbang paatras. Ang kanyang pisngi ay kumikirot, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag. Kung hindi mo papapasukin ang nanay ko, aalis ako. Magpakailanman, galit na sigaw ni Jose, ang kanyang tinig ay halos maiyak. Dahan-dahan, itinulak ni Maria ang kanyang sarili patayo. Ang kanyang kamay ay humawak sa kanyang namumulang pisngi, ngunit hindi siya umiyak. Tiningnan niya si Jose, si Aling Elena, at ang iba pang mga kamag-anak, na ngayon ay tila mga estatwa. At pagkatapos, sa gitna ng sakit at galit, umiti siya. Isang malamig na ngiti halos seremonyal. Isang ngiti na nagpapahiwatig ng kanyang pagtatagumpay. Kung gayon, aalis ka na magpakailanman? Magaling! Umalis ka na, sabi ni Maria, ang kanyang tinig ay halos pabulong, ngunit puno ng matinding kapangyarihan. Tila ba ang kanyang mga salita ay tumama sa pader at hindi sa isang tao? Ang ginawa mo, Jose, sa harap ng 6 na testigo, ay isang pisikal na pag-abuso. Isang takot ang biglang sumilay sa mukha ni Jose. At pagkatapos, ipinahayag ni Maria ang kanyang alas. 3 taon, Jose. 3 taon akong naghahanda para sa araw na ito simula nang marinig kong kausapin mo ang nanay mo tungkol sa diborsyo dahil sa apartment, sabi ni Maria, ang kanyang tinig ay malinaw at matatag. Nanlamig si Jose. Ang kanyang mukha ay namutla, ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkabigla. Kinuha ni Maria ang kanyang telepono, binuksan ang recording app. Sa loob ng silid, umalingaw ang boses ni Jose, ang kanyang galit, ang mga salitang sinabi niya, at ang malakas na tunog ng sampal. Sinubukan ni Jose na agawin ang telepono, ngunit umatras si Maria. Nakabackup na iyan sa cloud, Jose. Naipadala na kay Christina at sa abogado ko. Ang mga salita ay tumama sa pader at sa kanilang lahat. Tumingin si Maria kay Aling Elena, ang ngiti ay nanatili sa kanyang mga labi. Ang diborsyo na gusto nyo. Naalala nyo? Sinasabi nyo kay Jose, kung hindi niya ipapangalan sa inyong dalawa ang unit, diborsyohin niya ako. Ang dating malakas na boses ni Aling Elena ay nawala. Ang kanyang mukha ay namutla, tila ba nabawasan ng dugo. Ngayon, dahil sa ginawa mo, Jose, sa harap ng iyong ina at mga kamag-anak, ay magiging batayan ng diborsyo. Ngayon, nais kong kayong lahat ay umalis sa apartment na ito. Agad-agad. Ngunit si Aling Elena ay matigas pa rin, ayaw umalis. Hindi ka namin susundin, sigaw niya. Ngunit si Maria ay handa na. Ang apartment na ito ay binili ko bago ako ikasal, Aling Elena. May lahat ako ng dokumento. At mayroon na akong inihandang petisyon para sa ejectment. Kaya umalis na kayo bago pa ito lumala. Unti-unting lumabas ang mga kamag-anak, isa-isa, ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at pagkabigla. Si Aling Elena ay nanatili, ang kanyang galit ay nakakubli sa kanyang mga mata. Si Jose ay tulala, nakatingin kay Maria. Sa huli, hinila ni Aling Elena si Jose palabas. Halika na, Jose, huwag mong ibaba ang sarili mo sa harap ng halimaw na ito, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng puot. Umalis si Jose nang hindi lumilingon. Sa pintuan, huminto si Aling Elena, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin kay Maria. Pagbabayaran mo ito. Sumpa ko sa Diyos. Sinira mo ang anak ko. Babalik ito sa'yo, bulong niya,
isang sumpa na tila ba mula sa pinakamalalim na hukay ng impyerno. Ngunit si Maria ay hindi na tinag. Siguro. Pero ito ang buhay ko, hindi buhay niyo. Isinara ni Maria ang pinto, nilok ito, at sumandal sa likod nito. Ang kanyang katawan ay tila ba nabawasan ng lahat ng lakas. Isang bahagyang tunog ang narinig niya. Binuksan ang pinto ng kwarto ni Sofia. Lumabas si Sofia, ang kanyang mukha ay namutla, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Kung kayo ay nakikinig pa rin hanggang ngayon, tulungan niyo po akong mag-comment ng numero 1 sa ibaba para malaman kung may mga kaibigan pa rin kasama ako sa buong paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ay ang pinakamalaking inspirasyon para maipagpatuloy ko ang huling bahagi, luha sa katahimikan. Ang sakit ng sampal ay nanatili sa pisngi ni Maria, isang pisikal na paalala ng nangyari. Ngunit ang mas malalim na sakit ay ang nakita niya sa mga mata ni Sofia. Niyakap niya ang kanyang anak, ang kanyang mga kamay ay humaplos sa likod ng maliit na bata, sinubukang ipaliwanag ang mga bagay na mahirap ipaliwanag. Masama si Papa, bulong ni Sofia, ang kanyang tinig ay nanginginig. Nahirapan si Maria. Paano mo ipapaliwanag ang kasamaan ng isang magulang sa isang 8 taong gulang na bata? Sinubukan niyang maging tapat, ngunit maingat. Hindi masama ang papa mo, Sofia. Nagkamali lang siya. Ang ginawa niya ay mali. Ang kanyang sariling puso ay sumasakit. Kinabukasan, Disyembre 21, umaga, tumawag si Maria kay Cristina. Walang sabi-sabi, ibinuhos niya ang lahat ng nangyari. Agad na dumating si Cristina, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Nakita niya ang pasa sa mukha ni Maria, ang patunay ng karahasan. Huwag kang mag-alala, Maria. Sasamahan kita sa lahat ng ito, wika ni Cristina, ang kanyang tinig ay matatag. Nagpunta sila sa presinto ng pulisya. Doon, nalaman ni Maria na inunahan na pala siya ni Jose. Nagreklamo si Jose, sinasabing ninakaw ni Maria ang mga papeles at hindi siya pinapasok sa kanyang sariling apartment, isang kasinungalingan. Ngunit si Maria ay handa na. Ipinakita niya ang recording sa Isa Manuel Cruz at ikinuwento ang lahat. Malawak ang pagtataka ng pulis. Nakita niya ang pasa sa mukha ni Maria at pinayuhan siyang magpa-medical upang magkaroon ng pisikal na ebidensya. Sa medical center, kinumpirma ng doktor ang soft tissue injury sa pisngi ni Maria. Sapat na iyon upang maging matibay na ebidensya. Isang araw matapos ang insidente, may hawak na siyang report. Hindi pa man siya nakakauwi, nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Hindi pa ito tapos. Ibabalik namin ang anak namin. Sa amin ang apartment. Alam niya kung sino iyon. Si Aling Elena. Ngunit hindi siya natinag. Agad niya itong pinikturan bilang ebidensya. Disyembre 22, nakipagkita si Maria kay Atty. Laura Santos. Ang abogado ay isang babaeng may matatag na paninindigan at matalas na isip. Matapos pakinggan ang lahat, kinumpirma ni Atty. Santos ang matibay na posisyon ni Maria. Ang apartment ay kanya, binili bago ikasal. May ebidensya siya ng karahasan. Maria, handa ka, sa loob at sa labas. Ito ang pinakamalaking laban, ngunit malaki ang pag-asa natin, wika ni Atty. Santos na nagbigay ng kapanatagan sa puso ni Maria. Simula noon, nagsimulang tumawag at mag-text si Jose, walang tigil, sinusubukang manipulahin si Maria, subukang kumbinsihin siya. Ngunit hinarangan na ni Maria ang kanyang numero. Hindi na siya magpapagamit. Ngunit hindi pa tapos si Aling Elena. Isang araw, tumawag siya, ang kanyang boses ay parang asukal sa una. Maria, anak, pag-usapan natin ito ng mahinahon. Walang pinatutunguhan ang lahat ng ito. Ngunit alam ni Maria ang taktika. Nang sinubukan niyang muling takutin, sinagot siya ni Maria ng mga probisyon ng batas, tungkol sa violence against women and children, tungkol sa posibleng parusa.
Nagulat si Aling Elena at biglang naputol ang tawag. Hinarangan din ni Maria ang kanyang numero. Minsan, sinubukan ni Jose na puwersahang pumasok sa apartment, hinahampas ang pinto, sumisigaw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nagdalawang isip si Maria. Tinawagan niya ang pulisya. Dumating ang mga pulis at kinuhanan ng blotter ang insidente. Ang Pasko at Bagong Taon ay dumating. Sa unang pagkakataon, sila lang ni Sofia ang nagdiwang. Walang ingay, walang panggugulo. Tahimik. Ngunit sa katahimikan na iyon, natagpuan nila ang kapayapaan. Masaya sila. Isang gabi, bago matulog, niyakap ni Sofia si Maria at bumulong. Mama, mas gusto ko na wala na si Papa. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Maria ang sakit at ginhawa. Alam niyang nakita ng kanyang anak ang lahat, at ang kanyang anak ay naghihintay din ng kalayaan. Ang kalayaan na ngayon ay dahan-dahang lumalabas sa kanilang buhay. Ang pagdating ng Pebrero ay naghatid ng isang bagong kabanata. 15 ng buwan, isang araw na matagal ng pinaghahandaan, ang unang pagdinig para sa diborsyo ay naganap. Pumasok si Maria sa korte, ang kanyang mga hakbang ay matatag, bagamat ang kanyang puso ay malakas ang kabog sa loob ng kanyang dibdib. Sa tabi niya, naroon si Atty. Laura Santos, ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kapanatagan, isang matibay na haligi sa gitna ng unos. Nakaupo sila sa isang mahabang mesa, at sa kanilang harapan, sa kabilang panig, ay nakita ni Maria si Jose. Ang kanyang mukha ay payat, ang kanyang mga mata ay tila ba nababawasan ng kulay, at sa tabi niya, naroon ang kanyang abogado, si Atty. Ricardo Reyes, na tila ba ay balisa. Sa likuran, sa hileran ng mga upuan para sa mga manonood, nakaupo si Aling Elena. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Maria, matalim at puno ng hinanakit, isang tingin na tila ba nanunugod, naghahanap ng anumang kahinaan. Ngunit hindi tiningnan ni Maria si Aling Elena. Ang kanyang atensyon ay nasa huwes at sa labanang magaganap. Sinimulan ni Atty. Laura Santos ang paglalahad ng kaso. Ang kanyang tinig ay malinaw, malakas at puno ng otoridad. Detalyado niyang inilahad ang pangyayari, mula sa simula ng pagdurusa ni Maria sa loob ng 8 taon, hanggang sa kasukdulan ng pisikal na pag-abuso ni Jose. Walang puwang para sa pagdududa. Isang medical report ang inihain, nagpapatunay sa mga pisikal na pinsala ni Maria. Pagkatapos ay iprinisinta ang kopya ng recording, ang pahayag sa pulisya, at ang mga testimonya ng mga saksi, kabilang na si Cristina. Ang bawat piraso ng ebidensya ay tila ba isang matalim na balaraw na tumatama sa pagtatanggol ni Jose. Ang salaysay ay hindi lamang tungkol sa isang sampal, kundi sa 8 taon ng emosyonal at psikolohikal na pang-aabuso, na humantong sa isang pisikal na karahasan. Ang bawat salita ni Atty. Santos ay umalingaw-ngao sa katahimikan ng korte, nagpapakita ng isang malinaw na larawan ng katotohanan. Sinubukan ni Atty. Ricardo Reyes na ipagtanggol si Jose. Ang kanyang argumento ay nakatuon sa pagpapababa ng responsibilidad ni Jose, na sinasabing pinrovoke daw ni Maria ang kanyang asawa. Ang aking kliyente po, ang Jose, ay pinrovoke po ng ginang Maria, wika ni Atty. Reyes, ang kanyang boses ay tila ba humihingi ng simpatsya. Ininsulto po niya ang kanyang ina, at iyon po ang nagtulak sa kanya na mawalan ng kontrol. Ngunit ang mga pagtatangka niya ay tila walang bigat. Ang mga salita niya ay manipis, mahina at walang batayan. Hindi nito kayang tabunan ang matibay na ebidensya na inihain ni Atty. Santos. Para kay Maria, ang pagtatanggol na iyon ay isang huling pagtatangka ni Jose na maging biktima, isang huling pagtatago sa likod ng kasinungalingan. Pagkatapos ng mga paglalahad, inutusan ng huwes na patugtugin ang recording. Sa sandaling iyon, ang lahat ng ingay sa korte ay naglaho. Sa katahimikan na iyon, umalingaw ang boses ni Aling Elena, ang kanyang galit na mga salita, ang pambibintang na sinampal ako. Pagkatapos, ang mga bulong at sigaw ni Jose, ang kanyang galit na tinig, at sa huli, ang malakas,
malinaw na tunog ng sampal. Ang tunog ay tila ba tumago sa bawat pader ng korte, isang tunog ng karahasan na hindi maitatanggi. Ang tunog na iyon ay nagpatahimik sa lahat. Nakita ni Maria si Jose, ang kanyang mukha ay namutla, ang kanyang mga mata ay nanliit sa kahihiyan. Nakita rin niya si Aling Elena, ang kanyang bibig ay nakanganga, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at galit. Para kay Maria, iyon ang pinakamalakas na patunay. Hindi kailangan ng anumang salita. Ang katotohanan ay naroon, malinaw at malakas. Malamig na tinanong ng huwes si Atty. Reyes, mayroon pa ba kayong ibang palliative circumstances o mga dahilan upang bawasan ang kaso na nais ninyong ipresenta? Walang maisagot si Atty. Reyes. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkatalo. Tinanong ng huwes si Jose kung tututol ba siya sa diborsyo. Tahimik na umiling si Jose. Walang pagtutol. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Maria, isang tingin na walang laman, halo-halo ang sakit, galit at pagsisisi. Ngunit para kay Maria, ang tingin na iyon ay huli na. Matagal na siyang naghintay para sa anumang tanda ng pagsisisi, ng pagbabago, ngunit wala. Ang tingin na iyon ay hindi na mahalaga. Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, nagdesisyon ang huwes. Batay sa mga ebidensyang iprinisinta at sa admisyon ng respondent, ang kasal ni Jose at Maria ay formal na binubuwag. Ang mga salita ay tila musika sa tainga ni Maria, ngunit hindi isang masayang musika, kundi isang himig ng kalayaan. Si Sofia ay mananatili sa pangangalaga ng kanyang ina. Ang visitation rights ni Jose ay adedetermina sa ibang petsa, batay sa kalagayan ng kaso at sa interes ng bata. Nakaramdam si Maria ng malaking ginhawa, isang hininga na matagal nang pinigil. Ang pakiramdam ng kalayaan ay dahan-dahang gumapang sa kanyang puso, isang simula ng isang bagong buhay na matagal na niyang pinangarap. Tumingin siya kay Atty. Santos at nakita niya ang isang bahagyang ngiti sa labi ng kanyang abogado, isang ngiti ng pagtagumpay. Ika-20 ng Marso. Formal na naging epektibo ang desisyon ng diborsyo. Hawak ni Maria ang kopya ng sertipiko ng diborsyo, isang simpleng papel na nagtatapos ng isang kabanata at nagbubukas ng isang bago. Para sa kanya, ito ay higit pa sa isang papel. Ito ay ang simbolo ng kanyang kalayaan, ng kanyang paglaya mula sa isang buhay na puno ng sakit at pagdurusa. Sa araw na iyon, hindi siya umiyak. Hindi rin siya sumigaw. Tanging isang tahimik na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiti ng kapayapaan, ngunit hindi pa tapos ang lahat. Ika-15 ng Abril. Ang pagdinig naman para sa ejectment, para formal na paalisin si Jose sa apartment. Hindi dumalo si Jose. Sa halip, ang kanyang abogado lamang ang naroon, si Atty. Ricardo Reyes, na muling sinubukan ang kanyang kapalaran. Humingi ng pagpapaliban si Atty. Reyes, sinasabing walang matutuluyan si Jose, at kailangan niya ng mas maraming oras upang makahanap ng bagong titirhan. Isang desperadong pagtatangka upang pahabain ang hindi maiiwasang katapusan. Ngunit muling tumayo si Atty. Laura Santos, ang kanyang tinig ay matatag at puno ng pagkamay-ari. May ina po siya na may 2-bedroom apartment, sabi niya, ang kanyang mga salita ay tila ba tumatama sa pader, na nagdulot ng bahagyang pagtawa mula sa mga tagapakinig. Ang argumento ni Atty. Santos ay malinaw. Hindi maaaring gamitin ni Jose ang kanyang kawalan ng tirahan bilang dahilan, lalo na't mayroon siyang pamilya na handang tumulong. Ang katotohanan ay malinaw. Hindi ito tungkol sa kawalan ng tirahan, kundi sa pagtanggi na tanggapin ang katotohanan. Pagkatapos ng maikling deliberasyon, pinagbigyan ng huwes ang petisyon ni Maria. Inutusan si Jose na lisanin ang apartment sa loob ng 30 araw. Sa kalagitnaan ng Mayo, magiging sayo na ng buo ang apartment, wika ng huwes, ang kanyang tinig ay puno ng otoridad. Sa kanyang isip, inilarawan ni Maria ang eksenang iyon. Ang apartment, na matagal nang naging lugar ng kanyang pagdurusa at paglaban, ay sa wakas ay magiging kanya na ng buo,
walang bahid ng Jose, walang anino ng Aling Elena. Hindi siya nakaramdam ng awa para kay Jose. Ang tanging naramdaman niya ay ginhawa, isang malalim at matamis na ginhawa, ang tunay na simula ng kanyang kalayaan. Ang bawat bahagi ng kanyang buhay ay dahan-dahang nahuhulog sa tamang lugar, at sa bawat piraso, nakikita niya ang pag-asa ng isang bagong bukas. 11 ng Mayo. Jose dumating upang kunin ang kanyang mga gamit. Binuksan ni Maria ang pinto para sa kanya, ang kanilang mga mata ay nagtagpo, ngunit walang emosyon. Tahimik na niligpit ni Jose ang kanyang 2 maleta, isang kahon ng libro, at isang lumang computer. Ang mga bagay na dinala niya 8 taon na ang nakalipas. Sa loob ng 8 taon, iyan lang ang naidagdag niya sa kanilang tahanan. Nilingon siya ni Jose. Pwede ko bang magpaalam kay Sofia? Tanong niya, ang kanyang tinig ay mahina. Nasa eskwelahan siya. Hindi ngayon, sagot ni Maria, ang kanyang boses ay walang pag-aalinlangan. Nakita niya ang isang bahagyang kirot sa mga mata ni Jose, isang halo ng sakit, galit at pagsisisi. Hindi ko gusto na matapos ang lahat ng ganito, bulong ni Jose. Ngunit si Maria ay matatag. Ako rin. Pero nagpasya ka. Ngayon, mamuhay ka na sa iyong desisyon. Tumango si Jose, binuhat ang kanyang mga maleta patungo sa pinto. Sa pintuan, huminto siya, lumingon muli kay Maria. Mabuti kang asawa. Hindi ko lang pinahalagahan. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maria. Alam ko, tugon niya. At pagkatapos, umalis si Jose. Naiwan si Maria sa gitna ng silid, nakatingin sa mga bakanting estante ng libro, sa mga lugar na dati ay may gamit si Jose. Hindi siya nakaramdam ng kagalakan o kalungkutan. Tanging kawalan at ginhawa. Sa labas, nakita niya si Jose at Aling Elena, na dumating upang itumulong sa paglilipat, naglalagay ng mga maleta sa taxi. Tumingin si Aling Elena sa bintana ng apartment. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Tumalikod si Maria. Tapos na ang lahat. Isang bagong simula. 1 ng Hunyo, tag-araw. Nakaupo si Maria sa kanyang balkonahe, umiinom ng kape, habang naririnig niya ang masayang tawanan ni Sofia mula sa bakuran. 3 buwan na ang lumipas mula nang matapos ang diborsyo. Ang buhay ay dahan-dahang bumabalik sa normal. Nagbabayad si Jose ng suporta sa anak dahil sa pagpapatupad ng korte. Hindi na niya sinubukan pang makita si Sofia. Si Aling Elena ay tuluyan ang nawala sa kanilang buhay. Naghanap si Maria ng mga klase ng English para kay Sofia at yoga para sa kanyang sarili. Bagong buhay, bagong plano, bagong pagkakataon. Tiningnan niya ang kanyang apartment. Maliit, komportable, maliwanag. Sa kanya lang. 38 metro kwadrado, ground floor, may bintana sa bakuran. Ang kanyang kuta, ang kanyang tahanan, ang kanyang buhay. At wala nang sinuman ang magtatangkang kumuha nito mula sa kanya. Ang kwento ni Maria ay nag-iwan ng maraming aral. Para sa mga magulang, itinuturo nito ang limitasyon ng bulag na pagmamahal at ang kahihinatnan ng pagkontrol sa mga anak sa ngalan ng pagmamahal. Si Aling Elena, sa paghahangad niyang kontrolin ang buhay ng kanyang anak, ay nawala ng tunay na koneksyon. Ang pag-ibig na walang paggalang ay parang bahay na walang pundasyon, guguho sa huli. Ang tunay na pundasyon ng pamilya ay pag-unawa at paggalang. Para sa mga anak, ipinapakita nito ang halaga ng pasasalamat, responsibilidad, at kung paano maaaring sirain ng pagiging makasarili ang pinakamagandang bagay. Si Jose, sa kanyang kahinaan at pagiging makasarili, ay nawala ng pamilya na minsan niyang sinimulan. Ang pagiging anak ay may kaakibat na responsibilidad, hindi lamang sa magulang kundi sa sarili at sa sariling pamilya. Ang pag-ibig ng magulang ay hindi dapat abusuhin. At para sa lahat, nagbibigay ito ng aral tungkol sa likas na katangian ng tao sa modernong mundo. Ang linya sa pagitan ng katarungan at paghihiganti, katahimikan at pagkilos.
Si Maria ay nagpakita na ang pagiging tahimik ay hindi kahinaan at ang paglaban para sa katarungan ay hindi paghihiganti. May mga pagkakataon na ang tanging paraan para matuto ang iba ay sa pamamagitan ng matalinong paghihiganti, isang paghihiganti na hindi nagdudulot ng sakit kundi nagtutuwid ng mali at nagtuturo ng aral. Sa huli, ang pagiging mabait ay may halaga, ngunit mas may halaga kapag ito ay inilalagay sa tamang lugar at ang katarungan ay laging mananaig. Ang kwento ni Maria ay nagtatapos dito. Ngunit ano sa tingin niyo ang naging desisyon ni Maria? Kung kayo ang nasa posisyon niya, mayroon ba kayong gagawing iba? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Binabasa ko po ang bawat isa sa inyong mga komento. Kung ang kwentong ito ay nagpakilo sa inyong damdamin o nagbigay sa inyo ng aral, huwag kalimutang mag-like, ay share sa mga kaibigan na sa tingin nyo ay makakaramdam din. At mag-subscribe sa Luha sa Katahimikan channel para hindi nyo mapalampas ang susunod na mga misteryo. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at sino ang nakakaalam, sa susunod na pagkakataon baka ikaw na ang maging bida.